harapan ng pinapahiya eh. O yan ang problema nitong si Wilson sa butangera niyang live-in partner na si Badet. Kahit daw kasi saan abutan, si Badet hindi nagmimintis sa walang preno niyang pananalak kay Wilson. At dahil nga po dyan, itong si Wilson hindi na maiwasang manliit na rin sa kanyang sarili. Bukod ho kasi sa pagiging bungangera ni Badet ay nagiging dahilan na rin ito para pagpiestahan at maging katatawanan siya sa ibang tao. Pambira, mahirap po yung pinagpepiestahan ka ng ibang tao, ha? Oh, alam nyo naman pag piyesta, kailangan pakainin nyo yan. Kailangan Nagagastosan na siya ng gusto. Nawawala na mga manok ng kapitbahay. Hindi, pero joke lang yan. Pero seryoso na nga ho itong, kausapin. It's si Wilson ng Quezon City. Wilson, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali naman. Naku po, ano ba nangyayari sa inyo naman ni Badet? Bali, pinapaya ako, Kuya Poy, sa mga kaibigan ko. Oh. Minsan, halos layuan na nga ako ng mga kaibigan ko kasi parang sila na nahihiya sa mga sinasabi sa akin. Oo, dati ba itong si Badet ay maayos namang kausap, malambing, ano ba siya, may nakakahiligan ba siyang stand-up comedian, ganyan na ginagaya niya? Kasi ganyan ha, sa stand-up comedy, medyo offensive yung dating nung baka ganun yung kinahihiligan niya, takala niya very applicable sa kahit saan sulok na lang ng lugar ninyo. Parang laging na-stress, Kuya Poy. Hindi ko alam kung bakit. Naaaburido. Parang mainit ang ulo. Opo. Oh, hindi ba siya buntis? Hindi naman po, Kuya Poy. Hindi naman kaya, Wilson. Ikaw ba, anong gawa mo sa buhay? Bali, nagtatrabaho din po, Kuya Poy. Tapos itong si Badet, nagtatrabaho rin? Opo. Okay. Ano ba, bago magbunga nga ang isang tao, mapababae, mapalalaki, meron nirereklamo eh. Meron munang pag-uusap sa loob ng tahanan na kayong dalawa lang bago lumabas yan doon sa inyo. Bago lumabas sa kalsada, mga pinagsasasabi. Ano ba mga sinasabi muna sa iyo ni Badet sa loob ng bahay at ba't ka naman ginaganoon? Bali, po, Kuya Poy, yung talaga masasakit, Kuya Poy, sinasabi niya sa akin. Tulad ng? Na kwenta, ganyan. Walang kwenta. Labas ka ng labas, laro ka ng laro, kasama mga kaibigan mo. Hindi ka na marunong maglaro niyan, ganyan. Ano ba yung nilalaro mo? Basketball po, Kuya Poy. Baka hindi ka nga naman talaga marunong. Pwede naman manood lang. Tapos, sabi niya, late mo naman eh. Uy! Gusto pa, basketball. Okay. Kumbaga medyo nalalait ka. Pero, yun, sabi mo nga, sa basketball. Baka naman dun mo kasi ginugugol yung yung mahaba mong oras kaysa naman na napapakinabangan ka, nakakatulong, nakakausap niya sa loob ng bahay. Bali, tumutulong naman po sa gawaing bahay. Sa mga expenses namin. Kaya lang, kahit yung kulang pa rin yung binibigay kong pera eh. May marinig pa ako salta eh. Lalakasan niya pa. Narinig patuloy ng mga kapitbahay. Na parang wala akong kwentang tao. Hindi ko kaya siyang bigyan ng pera, ganyan. Kulang yung binibigay ko. Pero ang totoo naman, nagbibigay ka sa abot na makakaya mo. At syempre, ikaw naman ay entitled din siya na pumunta at dun sa hilig mo na basketball. Pero basta kasi wala pa naman kaming anak eh. Oo nga, pero sabi ko nga sa'yo, baka naman yung haba ng oras na inilalagi mo nga sa labas ng bahay kasi hindi magrereklamo eh. Ang isang tao kapag tama lang may balanse ng may balanse ng work, life, tsaka tsaka sige na, yung mga recreational activities na ginagawa mo. Bali, sakto lang naman din po, Kuya Poy. Kaya minsan din ayaw niya rin ako palabasin. Sigaw-sigawan niya ako. Talagang malakas ang bibig, yun ang problema. Opo, Kuya Poy, napaka ng bibig. Minsan hindi mo nga masabi na live-in partner mo kasi yung bunga nga parang matalim. Matabil ang dila. Yun ang sinasabi, matabil ang dila. Pero kapag katulog naman, hindi naman nagsasalita. Nga po, hindi naman po. Hindi doon ka dapat. Pag tulog siya, doon ka mag-basketball.
Oo, doon ka ba? Hindi, pero hindi naman sa pinag-aano lang natin, ano? Ba't naman hindi matitigil ang bibig niyan? Pero ikaw ba nag-a-adjust din doon sa mga sinasabi niya kasi? Opo, Kuya Poy, bali, minsan harap-harapan pa nung kahit yung mga kaibigan niya, sa harap ng mga kaibigan niya, pinapahiya ako. Anong sinasabi naman sa harap ng mga kaibigan niya? Sabi yan, si Wilson, hindi nagbibigay ng pera, akala mo naman, pagala-gala, paganyan-ganyan. Pero hindi naman po ako nagagala, Kuya Poy, bali talagang para sinisira niya ako sa mga kaibigan niya. Ayan, okay. Sige, ganito. Gano'n na kayo katagal na mag-live-in partner nitong si Badet? Bali, one year po and 4 months. Pero nung kayo, gano'n na kayo katagal as a couple? Bali, yun nga po. Talaga nung naging kayo, Opo. nagsama na rin kayo agad? Ganyan ba siya? Magkasama na po kami. Bali, 1 year and 4 months din po kami na. Bali, nagkakilala kami, nagsama po agad kami. Nagsama na nga kayo agad. Nung mga unang buwan ba ng pagsasama nyo, ganyan na talaga itong si Badet? Nung una po, hindi naman po, bali malambing naman po siya. Tapos nung ito na naman nagkatrabaho din siya, tapos parang nag-iba yung ugali niya. Hindi kaya siya mahilig lang sa rap music? Sabi nga nitong si Gail Enriquez, baka nag-rap lang, ganyan. Ganun lang siya makipag-usap sa iyo. Pero hindi nga, dahil nga sa dumating na, sa napapahiya ka na, ikaw ba marunong ka ring sumagot? Bali, kinakausap ko siya parang tinitingnan ko siya sa mata din. Huwag dito, doon na lang sa bahay. Kung may sasabihin ka na hindi maganda, siyempre nasa harap tayo ng mga kaibigan natin. Ng ibang tao. Ibang tao. Minsan nagkatawag pa nga po sa harap ng magulang ko na nahiya na lang ako. Sa harap ng magulang mo? Opo. Anong sinasabi niya naman sa harap ng magulang mo mismo? Na wala daw akong ginagawang mabuti, pag-alagala ko, iniinom, ganyan, punta sa kaibigan, basketball. Pero hindi ko po ginagawa yung Kuya Poy. Kasi yung mga pera ko daw po, kusa-kusa ko lang ginagastos, ganyan. Sige. Anong gusto mong gawin na dito kay Badet? Gusto mo pa ba siyang kausapin? Ikaw ba? Kasi alam mo, dalawa lang naman talaga ang pwede nating gawin dyan sa kasong yan. Hindi nga gumana yung isa, yung sobrang tahimik ka lang. Minsan hindi ka sumagot sa kanya? Minsan sumasagot ka pero hindi yung... Opo. Sumasagot pero hindi yung very confrontational. O yung talagang magsasabong kayo? Hindi po mismo doon sa may tao din na naman. sasagutin ko po siya Dapat sa naman. mismong mga kaibigan niya, hindi po. Bali, pag sa bahay lang po, kakausapin ko siya, bakit naman ganun. Pero parang lalo pa lumalakas yung boses kinakausap ko lang ng masinsinan na wag akong ganun pahiya sa mga tao. Kahit alam mo naman na wala naman akong ginagawang masama. Okay. Ayan. Malinaw naman sa amin na talagang na-overpower ka nung tunog ng bunganga nitong partner mo. Pero alam mo, sabi mo nga kanina na todo pasa ka na lang nung mga una at sumagot ka na rin naman. Alam mo, minsan tindihan mo yung sagot at doon kayo sa bahay. Wag iwasan lang yung magkasakitan kayo. Ipaliwanag mo sa kanya na kung gusto mo talaga o kung ayaw mo na rin talaga sa akin, ganun lang naman ang tanong kung ayaw mo na sa akin kasi sinisira mo na ako sa ibang mga tao. O ginagawa ko naman ang mga gusto mo, bakit mo ba ako sinisiraan na wala akong kwenta, na lagi na lang akong nasa labas ng bahay, natural, maglalaro lang rin naman ako pero uwi ka naman. Pero kaya nga tinatanong ko sa iyo kanina, gaano ka katagal kasi nasa labas ng bahay? Baka naman umaga nandun ka na, paggabi na, tsaka ka lang uuwi. Kapag ka meron kang panahon, mali rin naman yun. Talagang kahit ako, magbubunga nga sa'yo. 'Di ba? Tapos pinagpawisan mo, baka siya pa maglalaban nun, siya pa magliligpit. Ganyan, uuwi ka, kakain na lang. Baka ganun din ang gawa mo naman kasi, Wilson. Hindi naman po, Kuya Poy. Bali, inaano ko rin po yung sarili ko na siyempre.
Alam mo, dito, ang maganda mapayuhan dito kasi ay si Badet. Pero hindi natin makokontrol si Badet ng ganun-ganun lang dahil hindi nga siya ang kausap dito, no? Ikaw, meron tayong magagawa dyan sa'yo. Ako, naniniwala ako na tama lang yung ginagawa mo, mapapagod, mapapangal din ang bibig ni Badet. Pero siguraduhin mo, Wilson, na wala siyang dahilan para magbunganga, para ipahiya ka niya sa mga tao. Hindi ko sa sinasabi na baguhin mo yung sarili mo doon sa kagustuhan niya. Pero kung ano lang yung totoong kaya mong maibigay. Ha? Kung talaga medyo kailangan bawasan ng oras sa barkada, medyo bawasan mo na at doon ka na lang sa bahay, samahan mo siya. Kasi minsan mag-ano lang yan Ang aso hindi naman basta magkakakahulyan ng wala lang. 'Di ba? Opo. Oo, pagka ganyan, tsaka sabihin mo, may gusto kang sabihin sa akin mo sabihin, dito tayo sa loob ng bahay, wag na dyan sa harap ng mga kaibigan natin. Hindi maganda yung ganoon. Ha? Ikaw na lang rin yung maging kalmado. Ako nagpapasalamat kasi kalmado ka pa rin. Wag na nga abot dun sa punto na talagang magdidilim yung paningin mo, masasaktan pa siya yung ganyan. Pero sometimes, minsan, yan din ang hinihintay ng babae. Opo, kuya po, sa tingin ko parang gusto niya magalit ako para magkalayo kami, ganun. Hindi lang yon, hindi yun ang sinasabi ko. Ang tingin ko na gusto niya mangyari ay yung bang mga tuwirang ka sa kanya nang wala rin siyang lusot. Yung makikinig din siya sa'yo kung kinakailangan na habang binubulyawan ka niya, isang malakas, isang matinding sigaw lang ng tama na. Yan, yung ganoon. 'Di ba? Kasi para ma-feel din nila na, talagang eto na, hindi ko naman pala siya hawak-hawak sa ilong. Hindi ko naman pala siya hawak-hawak sa leeg na kung ano lang yung gusto niyang gawin. Minsan patikimin mo ng ganun. Hindi dahil sa galit ka, kundi para para bumalik kayo na magkalibel lang tayo dito sa relasyon na to. Tayo ang nagpapalakad nito, hindi lang yung gusto mo, hindi lang yung opinion mo ang nasusunod dito, kundi ako rin. May damdamin din ako as your partner. Respetuhin mo rin ako. Minsan ganoon, pero iwasan nyo yung magkasakitan. Walang masama na sumagot ka sa mga sinasabi niya, lalo't mali naman at paninira na nga. Pero ipaliwanag mo sa kanya yan. Sabihin mo sa kanya, kailangang itigil mo muna yung pagsalida niyang bibig mo, makinig ka rin. Ipaliwanag mo sa kanya yung kahalagahan ng pakikinig muna bago yung pagsasalita. Alam mo ba na mas maraming mga naging successful na tao nang dahil sa masipag sila at matyaga na nakikinig kaysa yung salita sila ng salita? I-explain mo sa kanya na kapag ang tao nakikinig, mas marami natututunan. Mas nakikilala kung sino yung kaharap niya. Pero kapag kasalita ng salita at hindi pinakikinggan yung nasa harap niya, walang matututunan yun. Magkakaroon lang siya ng maling impresyon doon sa kanyang mga kuro-kuro, sa kanyang mga palapalagay. Ganon. Sabihin mo, parte ng isang magandang relationship, ang maganda rin na komunikasyon. Yun ang mali doon. Sa dinami-dami ng kanyang opinion, kailangan matuturing makinig. Opo, kuya po. Okay. Kaya ipaliwanag mo sa kanya na maayos. Opo, kuya po. O kaya, para mapagsabihan mo siya ng ganyan, ano bang paborito niyang pagkain? Ano po? Sisig. Sisig. Yan. Pakainin mo ng sisig at dun mo sermonan habang umungoy yan. Hindi magsasalita yan. Hindi hindi magsasalita. Di ba pag umungoy tapos paborito mo, ayaw mo magpapigil dun mo siya kausapin. Pero mga style, 'di ba? Para hindi na makuhang magsalita, hindi na makuhang sumagot. Wag mong pagalitan, kalmado lang kayo nag-uusap. Ko naman, pakinggan mo naman ako minsan, wag mo naman akong pahiya kay na pare. O kaya dun sa mga kumari natin dito sa lugar natin. Sabi mo mahal mo ko, ba't mo ko sinisiraan sa kanila? Yan, kaya habang kumakain siya ng paborito niyang sisig. Ganon. Opo. Pwedeng gawing diskarte yan, Wilson. Ayan, pero maraming salamat nga sa pag-amin dito at itayo mo naman ang bandila nating mga kalalakihan sa tamang rason, Hindi yung ako ang lalaki, ako masusunod dito, hindi. Itayo mo lang yung ating dignidad din na parehas lang tayo. Pakikinggan kita, ganun ka rin. Pakikinggan mo rin ako.
Hindi yun lagi mo kong bubulyawan, hindi yung binubungangaan mo na lang ako palagi, i-exercise mo rin yung karapatan mong yun, ha? Sa relationship ninyo. Magandang daloy ng komunikasyon. Thank you, Wilson. Thank you din po, Kuya Poy.